Sa due east, ito due east 90 degree. Ayan, yun yung matatamaan. Lumang abukado, yan yung dahon niya, abukado yan. Ayan, at meron tayong detection dito. Hindi natin muna nakuha na ng insaktong dimension, pero dito nilinisan natin, nilagyan natin ng isang estaka lang dito na portion, mayroong detection. So due east yan, yan lumang luma na yan, nilulumot na yan, yan, butas butas na, muntik na nga maputol yan abukado yan. Dito sa harapan sa west side, kasi azimuth yan 90 degree, dito naman 270 west. Tapos bibiring tayo ng 305 degrees. Ayan, 305 lang. Ayan, ito yung pointer natin, geological compass kasi to. Matatamaan yung puno na yan, tugas. Yan, yung tugas na yan, yan, malaking tugas. So ngayon naman kumpas tayo papuntang 45 degrees to 225 degrees. Yan, yung 45 degrees dito sa tinatapakan natin. Counterclockwise kasi ang reading ng ganitong klase ng compass, geological compass. So 225 degrees, ito yung pointer natin, north yung titignan natin. Dapat i-master niyo yung paggamit nito. So baka azimuth niya could 8 or 45 degrees. Ito yung inaapakan natin. Ito yung sa 45 degrees at sa 225 degrees. Tignan natin kung ano matatamaan na. Dapat magkatugma yan lahat sa decoding. Ito yung 225 degrees, pero yung pointer natin ito, anong matatamaan niya. Ayan, yun ayan, lapitan natin straight talaga. Ito matatamaan sa 225 degrees. Anong puno to? Prutas pa rin ito na bilong, yung maasim, kamyas. Ayan, old kamyas. Ayan, malaki yan. Bagong tubo na lang ito. Ayan, bagong tubo na lang yan. Ginawa ng batugan ng manok. Ayan, yung puno na to. Kinuhanan na rin ito ng sample, napakaluma na. Tapos yung hukay ng mga ka-TH, nag-drip down sila. Matapos nila sa vertical, drip sila papunta doon. Yan papunta yan doon. At alam nyo ba, nais nila na magsinking sila dito. Yung parisukat na butas na to, ayan I mean parihaba na butas. Yan. Pero hindi nila natapos dahil siguro ay natamad na sila. Ayan, pataas yung box na hukay nila, tinitreasure nila, subalit po yung layer ng lupa ay hindi normal. So mamaya explain ko, pero balik tayo pabalik tayo magkompas doon sa 45 degrees na sinasabi ko. Ayan, matatamaan yun yan, yung gilid kasi kinuhaan natin dito lang sa gilid. Dapat dito tayo ulit. Ayan, dito sa pinakasentro ng puno. Ayan, dito tayo mag-orient. Kuna natin ng bearing alignment. Ayan, 45 degrees. Ito yung pointer natin. Ayan, yung matatamaan niya ay yung gilid lang sa likuran ng bahagi ng niyog na yan. Okay, pero hindi marker yung niyog
yung sa likuran lang yung avocado. Okay, so ulitin ko, ito ay prospected ng tinatawag na prohibited dig site. Bakit? Naka 2 to 5 degrees. So ewan ko lang no kung meron bang mga bote. Madalas kasi bote ang setup, pero yung iba naman hindi naman bote. Pagka ganito mga puno kasi, yan, kamyas yan eh. Yan kasi ay nakadesenyo para sa mga tunnels or cave. Pero nalabuan tayo na posibleng walang tunnel dito sa ganitong sitwasyon dahil plain lang, flat lang yung ground niya. Ayan, flat lang. Pero doon bundok. May tunnel man doon, malayo na. So flat lang. Pero ito ay volume deposit based sa aking decoding. Bakit nga? Dahil naka 2 to 5 degrees galing sa fulcrum point natin na lumang avocado. So dinidrip nila. Okay lang sana kung meron silang natamaan na giveaway sa ilalim. Pero kaso lang wala daw silang nakuha. So ewan ko lang no na anong taon ito hinukay. Basta ang sabi na wala naman daw nakuha dito. So bago sila nag-drip, mga 6 to 7 feet bago sila nag drip sana papunta doon. Ayan yung hukay kanina, yung pabox na pahaba. So ngayon sasabihin ko sa inyo, pagka volume load, posibleng artificial na to, posibleng itinanim na ng mga Hapon. Dahil paano naman sila magbubutas ng malaki kung hindi nila kunin kung mas luma na to kaysa sa kapanahonan nila. So posibleng itinanim nito, artificial na nga kung may turing, di ba? Kaya nila eh, kaya nga nila magbonsai. So ngayon, okay, malaki ang hukay ng mga Hapon, malaki ang hukay nila. Ayan, malaki, as in malaki, maluwang. Tapos balik tayo kung kukumpas tayo papuntang norte, sapa doon. Saan galing yung sapa? Sa south side pa rin. Ito south side. Kaya hindi ko masasabing grabing method yung technique dito, kasi pareho namang sapa, matatamaan eh. Sapa galing sa ibabaw, you know, sapa papunta doon sa mga bundok. So nakapaikot yung creek o sapa papunta sa norte, tatadlas doon. So ngayon, posible na ang mga Hapon ay gumawa ng drainage sa kanilang volume na deposito para matagusan ng tubig. Posibleng gumawa sila, sa aking lang palagay ha, wala naman talagang perfect na nagdidikod no, pero posible no, posibleng gumawa sila ng kanal diyan at naghukay sila ng malaki dito at ito tinanim na ng mga Hapon. Ayan, maliit nga lang tignan ko kasi bagong putol na yan, yung original yan malaki yan, yung puno na yan. So posibleng ang hukay ng mga Hapon ay malaki yung diameter, tapos pa V-shape, pag ganun ba, tapos pag ganyan, so sa gitna malalim. So posibleng yung diameter ng hukay nila, lalong lalo na gilid ng sapa, napakalaki. At yung hukay ng ating mga ka-TH, kasi sa nagbabaka sakali sila na mayroong giveaway, minsanan kasi mayroong giveaway sa mga ganito. Mayroon ng mga nakakuha 9 feet lang, yung iba 16 feet lang naka simento. Posible din naman na hindi ito volume load, posible lang na giveaway or mga tinatawag na drop deposit na nasa mababaw lang, loose layer lang ng lupa, 6 to 33 feet. So pwede to, pero kulang pa yung butas nila. So pero sa akin, dahil naka 2 to 5 degrees, prohibited para sa akin lang. So posibleng volume load talaga to. Okay, so balik tayo dun.
Kumpas tayo ulit. Kumpas tayo ulit para matuto kayo gumamit ng kumpas, mga kaibigan. Ito ay payong kaibigan lang. Ito, 45 degrees. 45 degrees. Ayan. Ito, yung pointer naman niya, sundan natin. Ayan. Ano matatamaan? Yung gilid lang. Ditsuhin natin. Gilid lang. Kasi kung dito tayo, ito talaga exactly, oh. Ayan, oh. Kuha tayo ng 2 to 5 degrees. Ito. Sa norte yung titignan natin ulit. Ito. Back azimuth niya 45 degrees. So anong matatamaan? Ito yung pointer na kinakailangang sundan natin. Ayan. Ano matatamaan? Yun nga. O, diba? Ayan. Yung old kamyas na yan. Maliit na nga lang siya dahil bagong tubo na yung mga sanga na yan. Yung original niya malaki daw yan. So dito merong detection sa ating gamit. Tesla lang yung ginagamit natin. May detection siya dito at hindi malayo sa katotohanan sapagkat marami na ding nakakuha ng mga mababaw sa mga ganitong puno. Seryoso ang mga ganitong klase ng pagtuturo natin. Kaya kung mayroon sa inyo na ganito ng mga klase, itest dig ninyo. Pero yung detection niya wala dun sa harapan niya, dito sa malapit. Ibang aura naman yung naandyan. May detection kasi diyan pero malayo na, nasa mga 8 feet. So dito lang sa harapan niya, due east. Yan, naka due east yan. Due east naman dito kapag dito tayo. Ayan, para kompleto. Ayan. So 270, tingnan natin ulit yung norte. Ayan, naka 270 west dito yung nilagyan natin ng staka kasi may detection dito. Maliit nga lang. Posibleng banga or anong klaseng nilagyan dito. Posibleng drums lang na maliit. Ayan. So sa mga tinatawag na quick deposit, kasama na rin yan yung mga tinatawag na drop deposit. Iba naman yung patch deposit na pinats lang sa bato or sa kahoy. Pero ito maliit lang. Special commodities. Naka 45 degrees. Galing doon naka 2 to 5 degrees yun eh. 45 degrees ito. Ulitin ko. Para malaman talaga ninyo ang pagdedecoding. Tandaan ninyo na ang 2 to 5 degrees madalas bunkers yan na minsan nakatago sa mga tactical shelters. Pero hindi man yan bunker, posibleng volume load pero malalim pa rin. Kaya kung wala silang giveaway na nakuha diyan, posible naman din na may giveaway, lalong lalo na kapag may mga bote na basag. Pero wala naman daw silang nakuha. Okay. So yung mga ibang nagtest dig dyan na nauna, wala rin. Yung sumunod, wala rin. Matagal na yung hukay na yan, ilang taon na. So ayun, may detection dito. Kumpasa natin yung may detection dun kung tumugma ba. Ayan. So ayan, sa 55 degrees, ayan, 55 degrees yan. 55 degrees. Kasunod sa 40, 45, 50 to 55. At yung back azimuth naman niya ay 235. Ito sa south to north. Pero ito yung pointer natin. Dediretso diyan sa detection na yan. Na medyo malaki yung hatak ng dimension niya. Ito, ayan, unang staka, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yung sukat niya ay nasa 2 feet and a half. Muntik na mag 3 feet. Ayan. 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 Napakalaki. Pero sa wari ko, mababaw lang to. Malaki lang talaga yung dimension niya. Pero sa tingin ko mababaw. Bakit? Ito pa yung gusto kong ituro sa inyo. Box
mataas talaga yung korte. Unlike dyan, no? Maliit lang, parang circle pabilog, maliit. Parang drums lang yata yan. So posible kasi kahit na malaki ang detection niya, yung dimension niya, posible ding mababaw. Nagbe-base po tayo sa mga degree na sekreto. Sekreto na yan. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag dito tayo mismo, ayan. Ayan, lumang-luma na. Tagos sa ilalim yan, no? Ayan. Ayan. Ito yung sekreto dyan, no? Kuha tayo ng 36 degree dahil madalas dyan yung mababaw din tulad ng 45 degrees. Hindi naman sila magkalayo sa 45 degrees. Yung 45 degrees, ito, less lang ng konti. Pero kuha tayo ng 36 degrees. Ayan, 36 lang. Sundan natin yung pointer niya. Tatama dito. At may sukat na 8 feet galing sa puno. Okay. Ito yung detection niya. Yung nilinisan natin na may 4 na staka. Okay. Grabe. So, mas pinaka-legit sa akin yung Tesla. Noon hindi tayo nagbe-base sa mga gadget, no? Pero sa ngayon, na meron na tayong gadget, okay na okay. Kumpirmado. Dahil hindi nga tayo nagbe-base lang sa mga gadget, kundi base na rin sa decoding. At tumugma yung decoding tapos yung gadget. Pero minsan naman pumapalya yung mga gadget. Pero dito, talagang meron siyang dimension. Ayan, o. So yung Tesla natin, meron silang tinitestig dun sa ibabaw ng bundok dun. At maya-maya kasi dag-om, ayan, nag-iba yung kalangitan. Mga alas 11 na ngayon, mag-lunch break muna tayo. Nandun yung payag ng ating ka-TH. Doon sila nagde-detect. Okay, so dito na-detect na to, binablog ko lang na andun sila sa ibabaw. Nag-test digging sila tapos nag-detect na rin. Pero bunker yun. So ngayon, ito talaga. So sana ay inyong naintindihan. Maraming salamat, ha. At ang gusto ko lang talaga ay inyong maintindihan. Wala tayong inaapakan na kung sino man na mga ka-TH natin, kundi nag-share lang tayo at nagbahagi ng kaalaman. Okay, ang sa atin makatulong dahil wala namang mali sa pagtuturo. At ito ay guide para na rin na yung mga baguhan na treasure hunter ay mas lalong makakaalam sa mga decoding na kahit man hindi tayo ang nagbaon dahil tanging mga Hapon lang ang nakakaalam, pero dahil sa mga high-tech na kagamitan ngayon at sa mga decoding na alam natin ay maituro natin ng tama. Maraming salamat at God bless inyong lahat. Okay, so balikan natin.